tayo, pero hindi naman ako kailangan Ayan. Good evening mga ka-aircon tech, mga ka-electronic technician. Thank you nga pala sa mga bumati sa... Tayo nga kita, nanonood ako eh. Thank you nga pala doon sa mga bumati doon sa aking... Actually, hindi ko po kaarawan. Kaarawan po ng JDL Electronic Service Center. So, 14 years na po kami sa service. Ayan, kaya pwede na kaming medyo magmalaki ba? So, hindi naman. 14 years na po kami. Yan, 14 years in service. Okay. So, ito, kaya pala kami gumawa ng video. Naisip ko lang kasi, isi-share ko lang isang video na actually may tumawag na customer. Pinararush na yung kanyang TV. Sabi ko, sige, gagawin ko ngayong gabi. Ipapakita ko lang sa inyo. Okay? Ayan. So, ito yung TV ni... Actually, malapit lang dito yan eh. Medyo malaki. Hindi ko may lagay sa lamesa. Ayan. Diban na ilang inches ba to? Medyo malaki ah. 55 inches. Ayan. Diban na 55 inches. Okay, so based doon sa customer kasi, ang naging problema daw nitong unit niya, nagpapatay sindi yung picture, nawawala, bumabalik, tapos nagro-rolling. So susubukan nating i-repair. Okay, saglit, bubuksan natin. Ayan, medyo malaki kaya medyo hindi kumasya doon sa lamesa ko. So, hindi lang po tayo electronic, aircon. So, pati po TV, ginagawa natin. Kaya, ito yung aming service center, one-stop shop. Service center na, one-stop shop pa. Lahat po, aircon, electronics, mga TV, microwave, washing machine. Gumagawa po tayo. Yun, marami na tornilyo. Ayan. So, pagka ganito kasi, i-check muna natin siguro yung power niya. Ayan, may nakita akong isang lobo na filter capacitor. So, hindi ko pa kasi siya sinaksak dahil, ayan kung mapapansin nyo ito, may isang lobo na filter capacitor. So, papalitan ko muna bago natin i-plug para baka mamaya mandamay pa ng ibang sira. Okay? Ayan. Okay. So, i-try ko lang palitan muna itong filter capacitor. Ayan. Okay. Ito yung isang nakita nating filter na capacitor. Ayan. Subukan nating tanggalin muna. Ayun. Ito. So, palitan na natin. 470, ayun, okay, tama, 470 by 25. So ayan, medyo mataas yung 35 volts, pero usually talaga ginagawa ko dito kapag 25 volts, ginagawa ko na siyang 35 volts. Ayan. Ayan. So palitan na lang natin ng bago. Ito. Then, dalawa siya. Yung isa 470 rin. Pero, good pa naman siya. Tingin ko good pa ito. Pero, papalitan na rin natin ng bago ito. Yung supply niya. Sa supply kasi ito yan. Actually, ang board nito, ayan.
kung i-analyze nyo, actually, kung gumagawa ka ng board ng aircon, parang mas madali ito or mas madaling pagpraktisan yung board ng TV. Ngayon, pag nakuha mo kasi yung process doon sa paggawa ng board ng TV or pagre-repair, parang medyo mas madali na ang gumawa ng board ng aircon. Medyo mataas lang kasi ang voltage requirements ng mga aircon. Hindi katulad nito, 220 volts na supply, yung i-out niya 5, 12, 24 volts lang yung output niya. So, medyo mababa lang ang voltage, hindi katulad ng mga aircon natin. And merong indoor, merong outdoor. Pero kung tutuusin natin, kung susumahin natin, actually, mas madali ang gumawa ng board ng aircon kung alam lang natin ang flow ng electronics. Ayan, so share ko lang ito. Yung isang problema na, yan, in-overtime ko lang ngayon. Dahil tumawag yung customer, pinapollow up na sa akin. Eh, dapat medyo magpapahinga na tayo. And, ayan, meron ng beer dun sa lamesa namin. May nag-sponsor kasi ng beer. Si Miss Marites Slim. Yan. Okay. So, iraras lang natin ito ng repair muna. Sana, pagpalit natin, maayos na. Ayan. So, dagdagan natin ang hinang. Okay, so pulin ko muna. And yan. So, lagi nating gagawing i-double check ang ating unit. Yung tinanggal natin, so i-check natin kung may shorted. Yan, reverse natin. So wala naman shorted dun sa pinagtanggalan natin. So yan lang naman ang kadalasan na nagiging problema niyan, yung mga secondary filter. So minsan lumulobo or nagsushort itong mga diode na ito. So yan lang, medyo madali lang naman ito i-repair. Dito katulad ng mga TV dati, yung mga tube type. Sa sunod pala, ipapakita natin yung mga pagre-repair ng tube type TV. Actually, yan yung talagang dating trabaho ko, yung mag-repair ng mga tube type TV. So, matagal po tayong naging technician yan. Naging empleyado din po tayo ng medyo matagal na panahon, 7 years din. Yun. Yung mga color TV pa noon, mga VHS, Betamax, video camera. So yan yung mga hawak ko. Sa Farmers po ako dati. Yan, yung hindi nakakaalam. Sa Farmers Plaza sa Cubao. So merong isang service center doon. Ako po yung technician. Yan. So marami naman tayong nahakot din na award. Yung mga Technician of the Year. Yaks, no? Minsan na magyabang no? Ayos. Technician of the Year lang naman. Tapos, actually medyo malaki-laki na rin ang sinasahod natin dyan. Mga year 2000, sumasahod na ako ng 30,000 to 40,000 sa ating yung isang buwan. So, bukod pa yung mga tip ng customer. Kaya medyo maganda ang kitaan ng electronics dati. Ngayon, medyo alam nyo na, ang mga electronics natin, halos mga disposable na. Pero yung mga ganito kasi medyo pinanghihinayangan pa ng mga customer kaya pinagagawa pa. Ayan. Subukan natin yung isaksak kung garanti sabog na. Ayun. Standby power. I-on natin. Okay, yan. Try natin dito sa video okay para tayo makaawit. Ayan, patong natin. So, ito naka-standby power. Kabitan pa ng input. Yan. Sabi ko nga aking manuwagang karaoke.
buhay na. Tingnan natin ang lalabas sa tawas. Ayan. Okay na. Ayun, meron pa. Parang may... Ayan, oh. Nagdo-double image pa siya. Parang nagro-rolling. Ayan. So, yung problema na ito, pwedeng manggaling dun sa panel. Ito yung screen niya mismo. Or, i-off muna natin. Manggaling dito sa Ticon board. So, yung isang option na pwede natin gawin, try muna nating linisan yung Ticon board. Okay, yan. So, ito, gagamit tayo ng lacquer thinner na pangdinis. And, buksan natin muna ito. Ayan. So, ito yung Ticon board na tinutukoy natin. Yan. Itong section na ito. So, medyo pinaliit na kasi ang mga TV ngayon. So, hindi na katulad siya dati ng mga tube type na maraming kailangang section na pag-aralan. So, ito, binuo na lang sa isang board. Power supply, yung Ticon. So, wala nang picture tube. Ayan na. Screen na lang, yung panel na tinatawag natin. Try muna natin linisan. Ito, basahin lang natin ang bahagya yung ating toothbrush. Tapos, ayan. So, babrushin natin ito. Tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago. So, minsan kasi yung mga problema na yan, nagagaling dito, yan, sa mga ribbon wire na ganito, minsan madumi siya. Kaya nagkakaroon ng problema. Yan. Ito, yung board niya. So, siguraduhin lang natin na natuyo yung lacquer thinner natin na ginamit na panlinis. Yan. So, i-try ulit natin kung magkakaroon ng pagbabago. Okay. So, saksak ulit natin. And, buhayin natin. Tingnan natin kung anong lalabas sa tawas ni Aling Basyang. Yan. Buhay na. Antayin natin lumabas. Okay. Check natin ulit. Baka may nag-loose tayo. Okay. Sana ating saksakan. Hirap, medyo malaki yung unit kaya sikip sa lamesa. Yan, ayan, lumabas na si Dibang. Okay, ayan. So, observe natin. Ayan, no? Kita nyo, gumagalaw pa rin siya. Yun. Gumagalaw ang picture niya. So, yung problema na yan, pwedeng nanggaling na dun sa panel natin or nanggaling dun sa Ticon. So, nagtry tayo na linisan. Hindi rin natin nakuha sa linis. So, dito natin ipapasok yung sinasabi natin pinagbabawal na techniques. Yan. So, paliwanag lang natin ng konti. Yan. Nagbabawal na techniques tayo. Mapapansin nyo itong Ticon board natin. May dalawang portion. Ito ang modelo na to. So, nahati siya. Ito yung kabilang side. And then, ito yung sa kabilang Ticon niya na supply ng papunta sa kanyang panel. So, itry muna natin na pwede nating gawin ito. Tanggalin natin yung isang ribbon. Then, i-observe natin para malaman natin kung saang section siya nanggaling. Kung dito sa kabilang to or nanggaling doon sa side na yon. So, itry ulit nating buhayin.
ka. Okay. So, saksak ulit natin. Tingnan natin ang lalabas. Yan. Ito yung portion na tinanggal ko kanina. Oh. Puti lang ang lumabas. So ito yung kabilang section. Oh. Yan, oh. So parang mahuhuli na natin. Nandito sa side na ito yung problema. Ayan. Gumagalaw pa rin siya. Yun. Ayan. Gumagalaw pa rin. So try ulit natin. Masabi kang... Teka, tanggalin natin to si... Ay, ako naman salita. Okay. Ayan. So ibabalik natin yung isang ribbon. At tinanggal natin. Medyo ingat lang tayo sa pagbabalik na itong mga ganitong ribbon wire. Kasi baka matuklap yung pinaka-ribbon. Ayan. Ayan. Nakakabit na yung isa. Yung kabila naman ang ihahang natin. Tatanggalin natin. Ayan. Tapos, try ulit natin kung anong lalabas sa picture. Yun. Itong kabilang side naman ang nawala. Then yung, ayan o, mapapansin natin parang normal yung kabilang side. O. Yan. So, hindi siya nagro-rolling, hindi rin siya nagdo-double image. Hindi natin ang sounds. 1, 2, 2. Ayan. So, sakto yata to ah. Kanta na to ah. Yun no. Taklak. Ayan. Okay. Ayan. So nakita na natin yung section na may problema. Nandito sa kabilang side na ito. Ito yung hinangko na ribbon wire. So ito kasi gamitan muna natin nung pamamaraan na medyo sabi nga natin pinagbabawal ng techniques. Pero marami namang naglalabas yata sa YouTube nito. Ewan ko lang kung may naglabas ng ganitong modelo. Ito, saglit. Babalik ako dyan. Yan. So, gumamit ako ng papel. So, hindi ito listahan ng utang at listahan ng utang sa Bombay ha. So, kukuha lang ako ng kapirasong papel. Yan. Pinunit ko na yung listahan ng Bombay. Listahan ng Bombay ha. So, subukan natin yung sinasabi natin pinagbabawal na technique. Yan. So, gugupit ako ng kapirasong papel. Yan. Ito. Yung papel na ginunting ko. Ito. So, meron kasing portion ito na nagsushort dito sa T-con na ito. So, sa sunod siguro tatalakayin natin. Yan, medyo mahaba ang proseso kasi mahabang oras ang guguguli natin. So, dito muna tayo. Itatry natin muna. So, based on sa experience natin, yung nagiging problema niyan, nagkakaroon ng short dito sa section na ito. Yan. So, medyo kabisado na kasi natin to. Kaya, diretso ko nang ituturo. Pero sa sunod, ituturo natin kung alin yung nagsushort dito. Yan. Okay. Pag nagkaroon tayo ng medyo mahaba-habang oras. Yan. So, ang ginawa ko, pinatay ko muna yung isang line na ito. Hindi ko siya kinakat. Nilalagyan ko lang ng kalang para yung linya na papunta doon sa panel ay ma-disable muna. Then, tingnan natin kung anong lalabas. Yan. Saksak ulit natin. Yun. Lumabas si Dipan.
Yan. Tingin tayo ng ibang 144. Yan, pwede na tayong kumanta. Okay, ayan. So, nasolusyon na natin dahil lang doon sa kapirasong papel na ginawa natin, na ginamit natin na solusyon. Yan, okay na yung picture. So, nagkakaproblema kasi nagkakaroon ng parang short yung ating panel. So, kinakat natin yon. Yung ibang pamamaraan kasi ang ginagawa nila, kinakating nila yung linya na papasok dito. So, pwede naman natin hindi i-cutting para hindi naman siya totally masira. Nilalagyan natin ng kalang lang na papel na katulad ng ginawa natin kanina. Ayan. Kaya, ayan, mapapansin nyo, okay na siya. Okay, ayan, wala nang gumagalaw na picture. Buo na rin siya. Yan, maayos na. Okay, yan. Then, thank you nga pala dun sa mga bumati dun sa aking kaarawan. Actually, hindi ko po talaga kaarawan ha. Hindi ko rin birthday. Si JDL Electronics po ang may kaarawan ngayon. So, 14 years na po tayo sa service. And ito naman talaga ang line ng ating business, line of business namin. Electronic Service Center or Electronics Repair. Yan. So, isi-share ko lang tong knowledge na ito, yung ating konting nalalaman para doon sa mga medyo baguhan pa sa electronics. Kasi sa totoo lang, medyo napag-iiwanan na tayo ng ibang lahi pagdating sa electronics. So, yung mga veteranong technician kasi dati na gumagawa, medyo alam na natin, medyo may edad na. Then, yung knowledge nila, hindi nila naituro doon sa mga kabataan dati. Kaya parang medyo hindi nila nasundan. Kaya siguro ito gagawin natin tong video na ito ng tuloy-tuloy para ma-share natin yung konti nating nalalaman para medyo lumawak naman ang kaalaman natin pagdating sa electronics. So alam nyo ba yung magagaling na electronics galing sa Pilipinas dati, kahit sa ibang bansa, parang mga Pilipino magagaling na technician. So, kaya lang, medyo napag-iwanan tayo. Yung mga magagandang amplifier dati, alam nyo bang, gawa lang yan ng mga tambay sa raon. Yan, ganun kagagaling mga electronics dati. So, parang mga tambay lang na gumagawa dun sa raon. Ngayon, parang ang kabataan yan, maglinis lang ng isang simpleng electric fan, parang hindi pa kayang gawin. Pero humawak ng cellphone, ayun, medyo magagaling sila. Kaya medyo tinuturo natin. And okay naman, may mga nakakasunod naman. Siguro ituloy-tuloy lang natin and subscribe nyo na lang po yung channel natin, yung JDL Electronic Service Center, para maipagpatuloy natin ito. So sa susunod siguro, maglalabas tayo ng para doon sa mga kabataan na kailangan nilang matuto sa electronics. So umpisahan natin doon sa mga basic electronics. Ito lang, isiningit ko lang ito dahil siguro para masundan nyo na rin. And ayan, so simple lang naman gawin. Meron lang isang filter capacitor na nagkaroon ng leak na o change value, and yung dito sa Ticon board nilagyan lang namin ng bahagyang kalang. Yan, so nag normal na, okay na, ayos.